Ayan. Good morning po, great morning and God's morning mga kapatid. Ang dami. Ayan, ngayong umaga po ay mag-aaral tayo ng isa po sa mga pangunahing doktrina ng ating iglesia bilang Born Again Christian Church. At pagdating po sa ganitong mga major na usapin, mahalaga na mayroon po tayong nagkakaisang pagkaunawa at malalim na pagtingin dahil ito po yung mga bagay na naghihiwalay sa atin sa ibang mga sekta o relihiyon. Kumbaga, this is what makes us different and this is what sets apart sa atin kaysa dun sa ibang mga sekta o relihiyon. Pwede po ba nating sabihin yung salitang ordinansa? Sino po ang pamilyar na dito sa salitang ordinansa or ordinance? Pwede po bang tumaas ng kamay? Ayan. Siguro po, when you hear the word ordinance, ang unang pumapasok sa isip ninyo ay yung municipal ordinance, city ordinance, yung mga batas na inalapat po ng ating gobyerno. Pero what we're talking about this morning ay ang ordinansa po ng iglesia. Ilan po kaya ang ordinansa natin bilang Born Again Christian Church? Sino po ang nakakaalam? Kung kagaya ko po kayo na dating Katoliko, siguro po ay pamilyar tayo or mas naririnig natin yung mga tinatawag na 7 sakramento nila. Ano po yon? Yung pagbibinyag, pagkukumpil, pagkukumpisal, komunyon, pagpapahid ng tinatawag na Santo Oleo or Holy Oil, kasama rin yung pagpapari at pagkakasal. 7 yon. At ibang-iba po tayo mga kapatid. Hindi lamang po sa bilang, kundi maging sa pamamaraan at pananaw ay malayong-malayo po tayo sa kanila. 2 lamang po ang ating ordinansa. Ano po yon? Una ay ang bautismo, pangalawa po ay ang banal na hapunan. At maliban po sa kakaibang pamamaraan nila sa pagsasagawa ng mga ito, naniniwala po silang ang sakramento ay daluyan daw ng biyaya ng Diyos. At every time po na nakikibahagi sila sa mga sakramentong ito, ay tumatanggap po sila ng mas maraming biyaya. At hindi lang yon, naniniwala rin po sila ayon sa kanilang decree concerning sacraments, na ang mga isinasagawang sakramento o ritual daw po ay tumutulong sa kanila sa pagpapakabanal at sa pagtatatag sa katawan ni Kristo. Ano raw po? Kailangan nila tuparin ang mga sakramento para magkaroon ng merit at mag-qualify sa buhay na walang hanggan. The more you participate, the more na ginagawa mo yung mga bagay na yun, the more yung blessings, yung grace ng Diyos ay pumupunta raw sa iyo. In short, conditional pala ang biyaya ng Diyos. Nakadepende pala sa performance at sa gawa ng tao ang kanyang biyaya. At ang kabanalan niya pala at ang yung buhay na walang hanggan na ibinibigay niya ay nakadepende sa kung gaano tayo nag-participate sa mga gawain yun. At hindi po tayo ganun mga kapatid. Naniniwala po tayo na ang grace ng Lord ay libre. Ano po? Ang kaligtasan ay libreng ibinigay ng Diyos at wala po tayong ambag kahit kaunting-kaunti sa ating kaligtasan. Kahit yung pagsampalataya po natin at yung kakayahan nating magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, ay biyaya ng Diyos lahat. Sa unang tingin, parang tayo yung nag-decide, tayo yung sumampalataya, tayo yung nagsisi, pero hindi natin magagawa yung anuman sa mga bagay na yon without the grace of God na unang gumawa po sa atin at bumago sa ating mga puso. Ang totoo kaya natin ginagawa ang ating 2 ordinansa, yung bautismo at banal na hapunan, ay hindi po para tayo ay maligtas, kundi dahil tayo ay ligtas na. Hindi natin ginagawa ang pagpabautismo, hindi tayo nakikibahagi sa banal na hapunan para tayo ay maligtas. Instead, inagawa po natin yon bilang katunayan na tayo ay ligtas na. Sa madaling salita ay tugon na lamang po yun. Pagsunod na lang natin yon at yun ay expression na lamang ng ating pagsunod sa utos ni Jesus. Ngayon, bakit po 2 lamang mga kapatid ang ordinansa natin? Bakit sa kanila 7? Sa atin 2 lang. Kasi yung 2 yun din lamang po ang inordained o inutos na ng ating Panginoong Jesus mismo na gawin natin. Yun lamang pong 2 ordinansa ang ginawa din mismo ni Jesus bilang halimbawa na dapat nating tularan. Di ba nagpabautismo din siya at siya din yung nanguna sa banal na hapunan. Sa Matthew 28 verse 19 sinabi niya, "Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." So, Jesus ordained the baptism.
Sa Mateo 26 naman po, verses 26 to 28 ay sinabi, habang sila ay kumakain, kinuha ni Jesus ang tinapay. Pinagpala niya ito, pinagputol-putol at ibinigay sa kaniyang mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo, kainin ninyo. Ito ang aking katawan. Kinuha niya ang saro at nang makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan, na buhos ito para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. So dito ay ininstitute niya ang banal na hapunan. Kaya nga po tinawag na ordinansa. Ibig sabihin ay kautusan, atas, o sa ibang bagay po ay yun yung mga gawain na dapat po ay isinasagawa o sinusunod ng ating iglesia. An ordinance is something that is commanded or decreed. At ang ordinansa po natin ay hindi inutos lang ng batas ng tao o ng Pangulo ng Pilipinas o ng mga lider ng iglesia, kundi ito po ay inutos mismo ni Jesus. At kung hindi po natin ito gagawin, hindi tayo makikiisa, tayo po ay nagkakasala bilang individual at nalalamatan din natin ang isang iglesia bilang tayo ay bahagi ng isang katawan. And mga kapatid, never in the Bible na makikita po natin ang ibang sakramento ng mga Katoliko na inordinisa o ginawa o inutos ni Jesus. Yung mga sakramento po nila ay tao na lamang ang nagturo at nagpanukala at hindi po si Jesus. And naisip niyo po ba na mabuti na lamang at may mga unang Kristiyano po na nag-aklas at lumaban during the Reformation, kaya tayo po ay na-spare sa ganoong mindset and belief. Kung hindi, baka hanggang ngayon, lahat po tayo ay nakadepende pa rin sa sarili nating performance. Yung ating kaligtasan at yung biyaya ng Diyos ay magiging very conditional. Ang maliligtas lamang ay yung mga nakikibahagi at nakakatupad ng 7 sakramento. Kahit malinaw naman po na sinabi ng Biblia na ang tingin ng Diyos sa ating mga mabubuting gawa ay maruming basahan lamang. At kahit ano ang pagsisikap natin ay never ever tayong makakaabot sa kanyang kaluwalhatian. At wala tayong pag-asang maligtas sa kapahamakang naghihintay sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa. So that is what makes us different from them. At introduction pa lamang po iyon. At mga kapatid, hindi naman tayo narito para pag-aralan ang doktrina nila. Pinahapyawan ko lang po talaga siya para makita natin yung napakalaking pagkakaiba ng kanilang sakramento sa ating ordinansa. Hindi lamang po sa bilang, kundi lalong higit po sa kanilang mga pamamaraan at pagpapahalaga. Ngayong umaga po, ang puntos po na ating pag-uusapan ay iikot sa pagsagot po sa tanong na ano ang kahalagahan ng pagsunod sa mga ordinansa ng iglesia? Ano ang kahalagahan ng pagsunod sa mga ordinansa ng iglesia? What is the essence or importance why we should follow the ordinances in the church? Una po, ipinapahayag nito ang ating katapatan or allegiance ay na kay Kristo na. Noong nakaraang buwan po ay sinubukan nating bigyang kahulugan ang bautismo. Ano po? At sinabi natin na ito ay pampublikong pagpapahayag ng ating pananampalataya and so on and so forth. Nandun po yung susing salita sa pampublikong pagpapahayag. Pagdating naman po sa banal na hapunan, ang Mateo 26 verse 27 to 28 ay nagsasabi po ng ganito. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sa Ingles ay, drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Tuwing ginagawa po natin ang mga ordinansang ito, ipinapahayag po natin na tayo ay nasa ilalim ng bagong tipan na meron tayo kay Jesus. At yung tipan po na yun ay nagsasabing ang katapatan natin ay na kay Jesus na mula nang tayo po ay sumampalataya hanggang sa kanyang muling pagbabalik. And we don't just express, we fortify our covenant. Hindi lamang po natin ipinapahayag, kundi pinagtitibay din natin. Binibigyan po natin ng diin at para bang sinasabi natin na dati ang allegiance o yung katapatan ko ay nasa mundo, nasa pera, nasa trabaho ko, nasa tao.
But every time we take part in the Holy Communion, it's as if sinasabi natin na ako ay kay Kristo na. Pwede po ba nating sabihin yun? Ako ay kay Kristo na. Yung say it like you mean it, ako ay kay Kristo na. Nasa ilalim na ako ng bagong tipan at yung katapatan ko ay nasa Kanya na nagpanukala ng aking kaligtasan. Inaalala po natin sa banal na hapunan yung Kanyang buhay at kamatayan. At ipinapahayag din natin kasama niya tayong namatay. Kaya ngayon, tayo ay nabubuhay hindi na para sa ating sarili, kundi para sa Kanya na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ganun po ba yung mindset natin mga kapatid? Every time we take part in the Holy Communion, na this is a reminder sa aking sarili na ako ay kay Kristo na, hindi na ako sa sanlibutan, hindi na ako sa mundo, hindi na ako sa kung sino mang tao o otoridad o kapangyarihan, kundi ako ay kay Kristo na. Sa unang Korinto 11:26 po ay sinabing, sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Inihahayag ninyo ang kanyang kamatayan hanggang sa siya ay muling dumating. So every time we take part in the eating of the bread and drinking in the cup, we proclaim Jesus. We proclaim Jesus. At alam niyo po ba sa English, ang ginamit po ay, doon sa term na tuwing kakain kayo ay, for as often as you eat. Ano po ang connotation? Kung gaano raw po tayo kadalas nakikibahagi, kung gaano natin kadalas isinasagawa ang ordinansang ito, ganoon din po tayo kadalas na nag-participate ay inapahayag din po natin ng ganoon kadalas ang ating Panginoong Jesus. So kung ang bautismo po ay pagkakataon para ipahayag sa publiko at ipagsigawan na tayo ay kay Kristo na, ang banal na hapunan din pala ay kapahayagan na nakikibahagi tayo dahil ang ating katapatan ay na kay Kristo. At kung ang bautismo po ay minsanan o isahang pagpapasya o pagpapahayag na ikaw ay kay Kristo na, ang banal na hapunan po ay pagkakataon para sa atin na paulit-ulit hanggat may pagkakataon na ipahayag at sabihin sa Diyos at sa lahat ng tao na tayo ay kay Kristo na. Parang sinasabi po natin sa ating sarili at sa mga kapatid na nakakakita sa atin, nakasama natin sa pagsasagawa nito na, Jesus, pipiliin kita sa araw-araw. Sweet, ano? So, every time we participate, we remember Jesus. And not just Jesus, but also we remember our allegiance to Him. Yung ating katapatan na nasa Kanya na siya ipipiliin natin. Na despite all the distractions, despite all the temptations na meron sa sanlibutan, it's a good reminder na oo nga I am participating, nakikibahagi ako sa mga ordinansang ito, and this is a good reminder na I no longer belong to the world, but I belong to Jesus and to Jesus alone. Isipin niyo po, kung yung mga jowa o yung asawa niyo nga ay natutuwa kapag ina-display or inapahayag ng mga partner nila publicly na ang katapatan at loyalty nila ay nasa kanila, sila ay natutuwa. Ano po? Sino dito ang hindi natutuwa na asawa o girlfriend, boyfriend kapag hindi sila ina-display or hindi sila inapakita na sila ay in a relationship with that person? At yung mga tao sa paligid ay nagiging malay na mayroon silang kaugnayan. Kaya nga minsan, di ba, may mga babae po na tinutoyo, sorry for the term, at inaawa yung mga jowa nila kapag nagiging very serious at hindi man lamang sila ina-story o ina-post sa social media account. Di ba may mga umaabot pa nga sa breakup kasi nag-refuse yung lalaki na i-post siya or i-my day siya or isama siya sa profile picture. May ganun po ba dito? At may ganoong silang desire para malaman po ng mundo na sa akin lang siya. Sa akin lang siya. Funny, right? Nakakatawa at basta kakaiba, nakakatuwa. Pero come to think of it, mga kapatid. Si Jesus kaya ay natutuwa din tuwing ipinapahayag natin sa mundo na tayo ay sa Kanya lamang. At ang Diyos kaya bilang mapanibughuing Diyos ay napiplease every time we express na ang loyalty and allegiance natin ay nasa Kanya. Meron po ba dito na noong nagpabautismo kayo, alam na alam nyo sa sarili nyo na masaya kayo
At proud kayo kasi once in your life ay napangiti ninyo si Jesus. Dahil the moment po na nagpabautismo kayo, hindi lang po ninyo ipinapahayag ang inyong pananampalataya, kundi inapahayag nyo rin na ako ay kay Jesus na at kay Jesus lang. Ang buhay ko ay kay Jesus, ang oras ko ay kay Jesus, ang mga talento, kakayahan at lahat-lahat ng meron ako ay kay Jesus na. No reservation. Kasi noong nilubog ka sa tubig, sumisimbolo yun na ang buong pagkatao o ang dating ikaw ay namatay na. At pag-aahon mo naman, yun ay sumisimbolo na ikaw ay namatay na sa iyong sarili at meron ka na ang isang bagong buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Sumisimbolo na ikaw ay hindi na sa sanlibutan, kundi sa Diyos at sa Panginoon na nagkaloob sa iyo ng buhay na walang hanggan. Yun po ang simbolismo nun, yung paglubog. Ibig sabihin ay nahugasan na yung iyong dating sarili, yung iyong pagiging makasalanan at nung pag-ahon mo, isa ka ng bagong nilalang, isang bagong pagkatao, isang bagong buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga yung ibang pastor po ay nagabiro doon sa mga Kristiyano na pero medyo pasmado pa rin yung bibig, yung nagasabi pa rin ng mga makamundong mga bagay, mapanglait pa rin, mga best in chismis pa din na dinaig pa yung mga CCTV ng barangay, alam lahat ng issues. Dapat daw pala ay nakabuka pati yung bibig. Noong nagpabautismo, pati yung dila ay nahugasan. Para nabago din daw kasi nakaka-close syempre yung bibig nung nagpabautismo. Kaya baka nung naging Kristiyano ay mapanglait pa din, chismoso pa din. Pero biro lang po yon. At alam natin na ang bautismo again ay simbolo lamang po ng ating bagong pagkatao na ibinigay sa atin ng Diyos. Pero kung noong nagpabautismo po tayo ay totoong nagtalaga at nagpahayag tayo ng ating allegiance kay Jesus, tiyak na walang bahagi po ng ating pagkatao ang mananatili at ang katapatan ay mapupunta na sa ating Panginoong Jesus. When I was baptized, nung ako po ay nabautismohan, it was very personal and somehow emotional. Bautismo pa lamang pero na-experience ko na po agad yung sinabi ni Jesus na ngayon din, isasama kita sa paraiso. No kidding. Nakarating ako sa paraiso. Literal po, talagang paraiso. Kasi sa dagat po ng paraiso, pinamalayan ako na bautismuhan. At napaka-makabuluhan po sa akin ang araw na yon kasi napaka-peaceful and fulfilling. Payapa, hindi lang po yung paligid, kundi maging yung puso ay panatag. Nagdiriwang at walang anumang pagkabahala o worries. Naranasan nyo na ba yun mga kapatid? Yung parang masayang-masaya kayo kasi sure na sure kayo sa inyong sarili. Sure na sure kayo sa inyong ginagawa. Kaya masayang-masaya ang inyong puso. We were crying and singing songs of praise kasi naunawaan namin na ang ginagawa namin ay hindi lang basta ritual na kailangan namin gawin para maging official member ng church. Bagkus ito din ay isang tipan na nagsasabing, Lord, I am all yours. And to this day, by God's grace, ako po ay nakapagpapatuloy at nakapaglilingkod. Hindi perfect, pero every time po na inaremind ako ni Facebook ng mga memories ng baptism pictures ko, I am reminded that my allegiance belongs to the Lord. Kaya sa mga kapatid po na hindi pa nagpapabautismo o natatakot magpabautismo sa anumang kadahilanan, kayo po ay ina-encourage namin to take that one opportunity na magpabautismo. Hindi lamang po para makasunod sa utos ni Jesus, kundi para ipagmalaki sa mundo at sa mga tao na kayo ay kay Kristo na. Hindi dahil sa inyong performance, hindi dahil sa inyong kabaitan, kundi dahil sa kaniyang biyaya. Wala po kayong dapat ikabahala o ikahiya dahil ang pananampalataya na tinanggap natin ay pananampalataya na hindi dapat itago o ikahiya, kundi isang pananampalataya na nakapagliligtas. Kaya dapat ipagsigawan, ipagdiwang, ipagmalaki, at ipahayag. So that is one of the three essence why we should participate in our ordinances. Dahil yun ay nagpapaalala na ang ating allegiance, ang ating katapatan ay kay Kristo na. Pangalawang punto, pinag-aalab nito ang ating debosyon o yung ating lalim kay Jesus. Pinag-aalab nito ang ating debosyon or lalim kay Jesus. Sa isang diskusyon po sa aming mentoring tungkol sa pag-aabot sa nanlalamig na kapatid, na ikwento po ni Nanay Dory ng Manguyang, kung kilala niyo po siya,
Na tayo raw po ay parang mga uling o baga. Alam niyo po yun? Siguro naman po, familiar tayong lahat sa baga. At para tayo ay mag-alab, kailangan natin lumapit sa kapwa baga o sa source ng apoy para mag-alab din po tayo. At alam niyo po ba na every time nakikibahagi po tayo sa banal na hapunan, inaalala po natin ang source ng ating init. At nakikiisa tayo sa mga kapwa natin baga at tayo ay sama-sama namang nag-aalab. Basahin po natin ang Lucas 22 verse 19. Lucas 22 verse 19. Pagkakuha niya ng tinapay, nagpasalamat siya. Pinagputol-putol niya ito at ibinigay sa kanila. Kanyang sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Do this in remembrance of me. Sa tuwing nagbabanal na hapunan po tayo, ginagawa natin iyon bilang pag-alaala kay Jesus. Sa bawat pagkain natin ng tinapay at bawat pag-inom sa saro, ang diwa po natin ay itinutuon natin kay Jesus. Inaalala natin ang kanyang buhay at halimbawa, ganon din po ang kanyang mga utos at aral. Sa madaling salita, sinasariwa natin kung paano siya nagdanas ng hirap at namatay alang-alang sa ating ikaliligtas. Kapag nag-participate po tayo sa ordinansang ito, hindi ko alam pero nag-flashback po sa ating isip ang maraming bagay tungkol kay Jesus. Napupuno tayo ng kanyang katangian, ng kanyang kapayapaan, mga pangako na napakarami at napakadakila na halos hindi natin makontain. Kaya every time we think of Jesus, nag-aalab din ang ating pagmamahal sa Kanya. Try to do it, mga kapatid. And I know some of you, most of you experience it already, na every time we focus kay Lord Jesus, napupuno tayo ng kanyang kabutihan, napupuno tayo ng gratitude, pasasalamat, na-overwhelm tayo and we cannot contain it any longer. Kaya tayo ay lumuluha, umiiyak, napupuno tayo at nare-realize natin how blessed we are to be given that opportunity to be saved despite all our failures. Nag-aapoy po ang ating pasasalamat at mas na-appreciate natin ang kanyang ginagawa sa buhay natin. Dumarating na parang isang malaking baha na na-overwhelm po tayo kasi naaalala natin kung gaano siya kahalaga sa buhay natin. In fact, siya ang buhay natin. Siya na ang buhay natin. Ang banal na hapunan po ay natatanging panahon para tayo ay manahimik. Alalahanin ang lahat ng ginawa ni Jesus sa buhay natin. Kasi bilang tao, ang tendency baga mga kapatid ay makalimot tayo sa totoong kahalagahan at focus ng ating mga buhay at paglilingkod. Lalo na po kapag nagiging abala na tayo sa maraming nangyayari sa paligid o sa buhay natin na kumukuha po ng ating atensyon at bumabali sa ating focus. Kaya salamat. Salamat at iniwanan po tayo ni Jesus ng isang gawain o utos na minsang manahimik, magmuni-muni, magsama-sama, kalimutan ng lahat ng distractions and for a moment, ay ituon ang ating atensyon sa Kanya. Parang inasabi niya, sandali lang, masyado na kayong consumed ng mga bagay-bagay, masyado na kayong gumagawa ng maraming distractions, masyado na kayong nagpapakapagod, umupo ka muna, upo muna kayo, kumain, uminom, at gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hindi niya sinabing, maglingkod kayo o magpakapagod sa ministry bilang pag-alaala sa akin. Hindi niya sinabing makinig kayo sa preaching, magbigay kayo ng tithes and offering bilang pag-alaala sa akin. Humayo kayo bilang pag-alaala sa akin. Lahat po yun mahalaga, pero may hiwaga at kapangyarihan ang pagmumuni-muni, pagsasama-sama bilang isang katawan, ang pamamahinga, ang paglimot sa lahat ng isipin at kahit sa ilang sandali ay magtuon ng mas malalim na debosyon sa ating Panginoong Hesus. At kung tayo nga po ay mga baga, ang mga ordinansang mayroon tayo mula sa Panginoong Hesus ay paraan din para ipamalas ang ating pagiging isang katawan. Every time we conduct these ordinances na ipapamalas na tayo isang bahagi ng katawan sa kung paano ang tinapay ay isang buo din na pinaghati-hati at ibinigay sa atin. The sharing of the bread also illustrates our shared faith, our fellowship, and our communal bond. So lumalalim hindi lamang po yung ating debosyon sa Panginoong Hesus, kundi kahit yung ating kaugnayan sa mga kapatid ay lumalalim din. Kaya mahalaga mga kapatid na tayo po ay nakikibahagi. Inaalala natin ang ating tipan kay Jesus na ayon sa Mateo 26-28,
ang saro raw ang katibayan ng tipan. It confirms our covenant. At paulit-ulit natin yung aalalahanin, hindi lamang bilang pasasalamat sa ginawa ni Jesus, kundi inaalala din natin yung ating pagtatalaga sa Kanya na tayo rin naman ay nabubuhay ayon sa kalooban niya. Naalala ko bigla yung malaking wedding picture ni na Pastor Argel and Ma'am Layden na naka-frame. Kinuha lang po nila last Sunday. Medyo na-delay. Pero nakuha nila. And speaking of picture, sino po dito ang may picture ng asawa o anak or special someone sa wallet nila? Meron po? Uso pa ba yun ngayon? O kaya may picture ng pamilya sa kwarto o sa inyong opisina kung kayo ay nagtatrabaho? Sino yung naka-wallpaper sa cellphone ang picture ng kanyang loved ones? Minsan may mga couple wallpaper pa, no? Ano po kaya ang dahilan bakit natin ginagawa yung mga ganong bagay? Bakit natin ina-wallpaper yung picture, inalagay sa wallet yung picture, ina-display yung picture? Dahil ba nakalimutan mo ang muka nila? Nakakalimutan mo yung muka nila kaya mo inalagay yung picture? O pwede mo bang sabihin na kaya ina-display ay dahil wala lang o trip ko lang? Hindi naman po ganun ano. Ang totoo kaya natin ina-display ang mga larawan ay dahil mahal natin sila. Gusto nating mag-focus sa kanila at namomotivate po tayo every time na nakikita o naaalala natin sila. Tama? At nakakatuwa po ang ating Panginoon kasi binigyan niya tayo ng mga physical na signs o simbolo. Ano yon? Tinapay, kopa, and of course, tubig sa bautismo. Binigyan niya tayo ng mga physical na simbolo na nagpaalala rin sa atin kung sino siya, ano ang kaniyang ginawa, at kung gaano kalawak ang pag-ibig niya para sa atin. Di ba, andyan din yung magandang kabundukan, karagatan, sunrise and sunset, which reminds us kung gaano siya kamakapangyarihang manlilikha. At kapag nakakita tayo ng isang bagong silang na sanggol, naaalala natin na siya ang nagbibigay ng buhay. And in that very same manner, ang bautismo sa tubig ay sumisimbolo sa ibinigay niyang bagong buhay sa atin. Habang ang tinapay at saro ay pagkakataon para alalahanin natin ang lahat ng kanyang ginawa. Kaya tuwing makakasaksi po tayo ng bautismo at tuwing nakikibahagi tayo sa banal na hapunan, mag-alab nawa ang ating pagmamahal at debosyon kay Kristo na ating inaalala tuwing gagawin natin ang mga ordinansang ito. Mga kapatid, ang mga gawaing ito ay hindi basta ritual. I hope yun po ay malinaw sa ating lahat. Hindi ito wala lang. So don't take it lightly na para bang basta kakain ka at iinom ka, ayun na yun. Kailangan maunawaan at makita po natin ito bilang isang malalim at sagradong gawain na dapat ginagawa ng buong taimtim, seryoso at nakasentro sa Panginoong Jesus. So the next time we participate sa ating banal na hapunan, let that be the gesture of our heart that we are doing that bilang pag-alaala kay Jesus. And when we do that, for sure, everything else will follow. Pangatlo at huling punto, ipinapaalala nito ang ating bagong buhay kay Kristo. Yung una po, inapaalala na ang allegiance natin, katapatan natin ay kay Jesus. Pangalawa, inapag-alab yung ating debosyon o yung ating lalim kay Jesus. And the third thing, inapaalala nito ang ating bagong buhay kay Kristo. Makibasa po kayo sa Romans 6:3-4. Hindi ba ninyo alam na tayong mga nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan din sa kaniyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo ay namatay na at inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin naman ay magkakaroon ng panibagong buhay. At sa 1 Corinthians 11:28-29, sabi, everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. Ang bawat isa ay dapat magsiyasat ng kanyang sarili bago makibahagi sa pagkain ng tinapay o uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain o umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili.
At sa mga naunang verse ay sinabi ring, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sin against the body and the blood of the Lord. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa nang hindi nagsiyasat ng sarili, nang hindi karapat-dapat, ay ano daw po? Guilty of sin. Nagkakasala tayo sa katawan at dugo ng Panginoon. Ano po ang pinupunto ng mga talatang ito tungkol sa bautismo at sa banal na hapunan? Maliban po sa pag-alaala natin kay Jesus, binibigyan din tayo ng pagkakataon na alalahanin ang ating bagong buhay kay Kristo. Gayon din ang kalagayan po ng ating mga puso. Ito ay panahon para magmuni-muni at magsiyasat din ang ating sarili kung tayo ba ay karapat-dapat o baka kailangan muna nating i-deal sa Panginoon ng ilang bagay. Kaya nga po, hindi na natin inapayagan magpabautismo ang hindi patiyak ang kanilang pananampalataya at kaligtasan. O marami pang maling pagkaunawa sa ating mga paniniwala at doktrina. Dahil kung ganun po ang gagawin natin, mga kapatid, ang ating ordinansa ay baka magmukhang ritual na lamang at walang kapangyarihan. Gayon din, hindi natin hinahayaang makibahagi sa banal na hapunan ang hindi pa bautismado o kahit ang mga kapatid na under discipline. At kahit sino man po sa atin na sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay nasumpungan natin na hindi ako karapat-dapat sa panahon ng banal na hapunan. Marahil dahil sa kasalanang hindi pa napagsisisihan o naihihingi ng tawad o hindi natin kayang magtuon ng focus sa Panginoong Jesus dahil sa maraming isipin, distraction, negatibong damdamin, galit, hindi pagpapatawad, at iba pang mga dahilan na nagdidikta sa ating budhi na hindi tayo karapat-dapat at ina-confirm naman ng Holy Spirit na hindi tayo handa or qualified na makibahagi sa oras na yon. Ito po ay magandang pagkakataon sa atin na pakahalukayin ang laman ng ating puso na hindi natin kadalasang nabibigyang pansin. Isa ring pagkakataon ng banal na hapunan para magpakumbaba, manumbalik sa Diyos, humingi ng tawad, magsuko ng lahat ng bagay. At ang banal na Espiritu po na nasa atin ang magbibigay katiyakan sa ating puso kung tayo ay napatawad na at karapat-dapat ng makibahagi. Ano po? Mararamdaman natin yon sa ating puso. Kung seseryosohin at titingnan lang po natin ang mas malalim ang disenyo ng mga ordinansang ito, makikita po natin ang kapangyarihang dala nito sa ating buhay. At tulad po ng mga tangible signs dito, ang tinapay, alak at tubig, makita rin natin kailangan natin ang Panginoon sa araw-araw nating kabusugan, kasapatan at kagalingan. Sa kung paanong ang tinapay at tubig ang pumapawi sa gutom at uhaw at ang alak na nasa panahon ng Biblia ay gamit naman sa panlunas sa sugat, pangpainit ng sikmura at lunas sa iba pang karamdaman. Sa pamamagitan po ng ganitong mga paalala, nayayakap po natin ang ating bagong buhay kay Kristo. Tayo ay nanunumbalik, nagpapakumbaba at tayo ay lumalakas. Naalala natin na tayo ay kay Kristo at tayo ay mayroon ng bagong pagkatao. Hindi tayo gaya ng mga Katoliko na bininyagan lamang noong tayo ay sanggol, na wala pang kamalay-malay at binuhusan lang ng tubig sa ulo. Tayo po ay personal na nagpasya, personal na nagtalaga ng buhay, nagpahayag ng ating allegiance o katapatan, na immersed sa tubig ng bautismo mula ulo hanggang talampakan, gaya ng ginawa ni Jesus at ng mga alagad, bilang pagsunod sa kautusan at simbolo ng ating buhay na ganap at kasiyasiya. Uulitin ko, ang atin pong mga ordinansa gaya ng bautismo ay hindi nakapagliligtas. Ginagawa po natin ito dahil tayo ay ligtas na. Nauna na tayo pong naligtas at tumanggap ng biyaya bago tayo nagpasyang magpabautismo. At ito po ay utos na kailangan sundin. Pero ito ay simbolo lamang po ng aktwal na paghuhugas at pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Parang wedding ring lang po ng mga may asawa na. Isinusuot ng mag-asawa ang kanilang wedding ring bilang simbolo na sila ay kasal na. Hindi ginagawang married ng singsing ang isang tao. Hindi porket may suot na singsing ay kasal na. Pero ito ay nagpapakita sa mundo na siya ay kasal na. At ganun din, hindi po tayo ginagawang Kristiyano ng pagpapabautismo. Sa halip, ito ay mahalagang simbolo na tayo nga ay mga Kristiyano na.
Sa banal na hapunan naman po, mayroon po tayong 4 na nakikita o inaalala. Kaya mahalaga rin na makiisa tayo. Una, tinitingnan po natin ang nakaraan. Natingnan natin yung nakaraan. Ano yon? Ang ginawa ni Jesus at ang kanyang kamatayan sa krus. Pangalawa, tinitingnan natin ang kasalukuyan. Ano yon? Ang tipan na mayroon tayo sa Panginoong Jesus, ang bagong tipan, na tayo ay hindi nasakop ng kautusan, kundi mayroon tayong kaligtasan dahil sa tagumpay ni Jesus laban sa kasalanan at kamatayan. Pangatlo, tinitingnan natin ang ating kalooban. Kung tayo ba ay karapat-dapat na makibahagi sa banal na hapunan, tayo ay nagsisiyasat ng ating mga puso. Inatanong natin kung tayo ay karapat-dapat at tayo ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At yung pang-apat, tinitingnan po natin ang hinaharap. Sabi sa Mateo 26, verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo si Jesus hanggang sa kaniyang muling pagbabalik. At sa verse 29, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Tumitingin po tayo sa isang kinabukasang puno ng pagdiriwang at pananabik. Ina-look forward natin yung pagbabalik ng Panginoong Jesus na ang lahat ng paghihirap natin sa mundo ay matatapos na and we will drink that cup of wine, hindi na dito sa lupa, kundi sa langit na, sa kaharian na raw po ng Ama. So it covers all things. When we participate in the ordinance of the Holy Communion, sa banal na hapunan, inaalala natin ang nakaraan, ang ginawa ni Jesus, ang kasalukuyan, ang bagong tipan na meron tayo sa Kanya, na ang allegiance natin ay sa Kanya na, inatingnan natin yung ating kalooban. Ako ba ay karapat-dapat? O baka may kasalanan akong hindi pa nai-deal sa Panginoon, baka may hindi pa ako nai-surrender sa Kanya, baka may dapat pang ayusin. And this one is special. We look forward to the future. Inatingnan natin, ina-look forward natin na siya ay muling babalik at siya ay makakasama natin sa buhay na walang hanggan. Tumitingin tayo sa kinabukasang puno ng pagdiriwang at pananabik. Ganun po pala yun, hindi lang basta matanggap ng tinapay, mainom ng katas ng ubas, ayun na. Kundi may mas malalim po na pinaghuhugutan na sana inauunawaan po nating lahat. Na every time we participate, ang buong iglesia, ang bawat bahagi nito ay nakikibahagi, hindi lang for the sake na makitang nakikibahagi, hindi lang para mag-comply, kundi lahat tayo ay nakakakita ng mas malalim nitong kabuluhan at kapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya sa tuwing gagawin po natin ang mga ordinansang ito, let's take this very seriously with reverence. Assignment po nating lahat na makiisa, makibahagi at hikayatin din ng iba na pahalagahan ang bautismo at banal na hapunan. Assignment din natin na ituro sa mga bata at sa mga susunod na henerasyon ng Kristiyano ang tungkol sa mga ordinansang ito upang kapag sila na ang nakikibahagi, hindi rin po magiging mababaw o parang basta-basta lamang na ritual ang ginagawa nila. Pero bago po natin maituro yun sa iba, kailangan tayo mismo ang lumalim sa pagkaunawa, sa pagpapahalaga at sa pagsasagawa ng mga ordinansa ng ating iglesia. Ang mensahe po natin ngayong umaga ay nagpapaalala sa atin ng 3 bagay. It reminds us of these 3 things. Una, ang allegiance natin ay na kay Kristo na. Kung minsan isinuko mo na ang iyong buhay kay Jesus, siyasatin mo ang iyong sarili. Na kanino ang loyalty mo? Kasi it's so easy na sabihin mga kapatid na nagsuko ako ng buhay kay Jesus, nagpabautismo ako, bautismado na ako, kaya nagsuko na ako ng buhay kay Jesus. Pero ang tanong, na kanino ang iyong loyalty? Na kanino ang katapatan mo? Siyasatin mo ang iyong sarili, kapatid. Sabi ko kanina, bilang tao, ang tendency natin ay makalimot. At sana, sa lahat ng pwede nating makalimutan, hindi po mawaglit sa ating isip na meron tayong bagong tipan kay Jesus na nagpapaalalang ang ating katapatan ay dapat nasa Kanya na at sa Kanya lamang. Hindi pwedeng kalahati sa Kanya, kalahati sa mundo. Hindi pwedeng sa Kanya sa umaga, pagdating ng gabi ay sa mundo. Hindi pwedeng sa Kanya kapag nasa loob ng church,
paglabas ng church ay sa mundo, not even 99%. Hindi pwedeng 99% ng loyalty sa Kanya, pero may reserve na 1% na loyalty sa mundo. Because Jesus asked for all. Because He gave His all, He is asking for all. 100%, no reservation. Pangalawang paalala, ang ating debosyon at pagmamahal ay na kay Kristo rin lamang. We have to constantly remind ourselves, araw-araw, hindi lang sa banal na hapunan, kundi araw-araw maging intentional yung pagpapaalala natin sa ating mga sarili na si Jesus ay nagmahal sa atin, ng napakalaki, nagbigay sa atin, hindi tayo karapat-dapat. Kaya tayo ay magkakaroon din ng isang malalim na debosyon, pagtatalaga sa Kanya. Dahil na-appreciate natin ang Kanyang ginawa at ang biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. At yung pangatlo, nagpapaalala ito na dapat tayo ay namumuhay sa isang bagong pagkatao. Na yung pagkataong ibinigay ni Jesus sa atin ay hindi lamang para itago, hindi lang para sarilinin, kundi dapat mag-radiate sa mga buhay natin. Nakikita ng iba na ipapamahalas natin saan man tayo mapunta. Yung isang bagong pagkatao na ibinigay ng Diyos ay it's not meant for us to keep by ourselves, kundi gamitin, kasangkapanin para magliwanag, maabot ang iba, mag-alab sa paglilingkod at sa pagkasasakatuparan ng mga nais ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa punto pong ito, tumayo po tayong lahat habang inaaniyahan po natin ang praise and worship team dito sa unahan. Magsiyasat po tayo ng ating mga sarili, mga kapatid. Tunay bang matapat ako kay Jesus? Lumalalim ba ako sa aking debosyon sa Kanya? Kumusta ang puso mo, kapatid? Kumusta ang puso mo? Hindi po tayo magabanal na hapunan ngayon. Pero sa oras na ito, why don't we all go back to our first love? Bumalik po tayo sa Diyos na unang nagbigay sa atin at nagmahal sa atin. Alalahanin natin yung Kanyang ginawa. Hanapin natin sa kailaliman at kaibuturan ng ating puso yung kayamanan na ibinigay niya sa atin. Alalahanin natin ang bagong buhay na mayroon tayo sa Kanya. Yung malaking pasasalamat na meron tayo sa Kanya. Sa kung paanong hindi tayo karapat-dapat, pero tayo ay pinagindapat, pinatawad, binigyan ng pagkakataon, at ngayon ay mayroong isang bagong buhay, isang bagong pagkatao, at nag-look forward sa isang napakagandang kinabukasan na pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa buhay na ito, tayo naman ay mamamahinga sa Kanyang presensya. Na pagkatapos ng maraming pakikibahagi sa banal na hapunan, sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng ubas, darating ang panahon na tayo ay iinom sa kalangitan ng ubas na iyon kasama niya. Doon wala nang pagtangis, doon wala nang paghihirap, dahil ang lahat ay binago na. And all that's left is God Himself and His glory na pumupuno sa atin, nagbibigay sa atin ng isang kapayapaan at kaligayahan na never ever nating matatagpuan sa sanlibutan ito. Siyasatin natin ang ating mga puso. Tunay bang matapat ako kay Jesus? Sa isip, sa salita at sa gawa, nagiging matapat ba ako kay Jesus? Sa oras na kasama ko ang iba o kahit ako ay mag-isa, nagiging matapat ba ako kay Jesus? Lumalalim ba ako sa aking debosyon sa Kanya? O baka habang lumilipas yung mga araw ay unti-unti kong nakakalimutan kung gaano siya kadakila sa buhay ko. So we constantly have to remind ourselves how much He gave us, how much He sacrificed for us. And from that, sana ay sumibol ang isang bagong pag-asa, isang intentional na pagnanais at desire na paglingkuran ng ating Panginoong Jesus. And it's never too late. Kagaya ni Mami Nits kanina, it's never too late to serve God. It's never too late to surrender everything to God. He wants us to start over from all the mistakes and failures that we had in the past. He is giving us a fresh new start. He is giving us another time and another chance to start again with Him. Maybe you tried so many times, you failed. But today, God is giving you another chance to start over, and this time not by yourself. Hindi ka mag-isa. Kasama ka niya. Kasama mo siya.
Sa umagang ito, muli kang inaanyayahan na bumalik sa iyong unang pag-ibig kay Jesus at muling magpasya na yakapin ang bagong buhay na iyong tinanggap mula sa iyong Panginoon at tagapagligtas.